Marami na nga ang nagtataka kung bakit na-move ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte gayong pinal na naman daw ang desisyon ng halos lahat ng mambabatas. Maging ang taong bayan nga ay naiinip na din kung kailan ba daw talaga mangyayari ang impeachment day ni VP Sara. Samantala ngayong araw nga ay sinabi na ni Senate President Chis Escudero na ang final date ng impeachment ni VP Duterte ay sa darating na June 3, 2025. Tila marami na nga ang naghihinala sa totoong namamagitan kina Chis Escudero at VP Sara. Dahil nga dito ay nagbigay na din ng pahayag ang may bahay ni Escudero na si Heart Evangelista. Ayon dito ginagawa lang umano ni Chis kung ano ang tamang proseso ng impeachment. Narito panoorin ang video. Hindi pa, kasi ayaw ko sabihing personal ito at may ginigipit, may tinitingnan, may tinititigan. Ito'y pangkalahatan na pagdinig, kaugnay sa mga natitenggang mga may exploration permit at MPSA na hindi gumagalaw. Wala tuloy pakinabang ang sangbayanan. Wala tuloy pakinabang ang Pilipino. So what's wrong with that, sir? Lumabas kanina, iba't ibang dahilan. Kaso daw na hindi naman natin alam kung covered talaga yung buong mining area. Fortuitous event daw na wala naman sa batas. Discretion always equals corruption para sa akin. Kaya hiniling ko sa DNR, tanggalin yung areas of discretion kaugnay nito. Dapat denumero ito. Kung hindi ka tumupad sa pinagkasundo ang dapat mong gawin sa loob ng takdang panahon, dapat tanggalin at kanselahin na yung exploration permit o yung MPSA sa'yo. Sino ka man, ano man ang pangalan mo, ano man ang apelido mo o kumpanyang kinabibilangan mo. Sa simpleng dahilan, nasa top 10 na may pinakamaraming mineral deposit ang Pilipinas sa buong mundo. Tayo'y mayamang bansang nagpapanggap na mahirap. Tama ang direksyon ng DNR Secretary Eloy Sagat ni Pangulong Marcos na itaas ang kontribusyon ng mining mula 0.7%, wala pang 1% na kahit 2% man lamang ng GDP. Ang ibang bansa, malayong mataas, 13, 14, 18% ng GDP. Yun nasa top 10 na richest mineral countries in the world. Bakit tayo ay nasa 0.5% lang, sobrang ng konti? Nag-a-apply, tinatrato bilang pribadong pagmamayari nila, uupuan lang, ihintayin tumaas, bebenta sa kung sino talagang interesado pagdating ng 10, 20 taon. Pues sorry, hindi nila pribadong pagmamayari yan. That is owned by the state. Under the Constitution, all mineral deposits are owned by the state. They are mere contractors. Any EP or MPSA grantee or licensee are mere contractors of the state over an asset that is owned by the state. Pwede bang sub-con yung MPSA at EP? Pinapayagan daw ng DNR ito sa mga nagdaang panahon na i-transfer ng ganun-ganun na lamang. Ba't ka pa duman sa butas ng karayom para mag-apply at mag-grantan? Pwede mo naman palang ipasa at ibenta sa iba. Hindi rin dapat pinapayagan ng DNR yan. Kung hindi niya na kayang i-explore, hindi niya kayang i-process yung minerals, bitawan niya o bawiin sa kanya ng gobyerno at ang panukala ko nga kanina, i-bid out ito ng gobyerno para kumita pa ang gobyerno maliban sa share natin sa minerals na pwedeng iproseso at mamina. Kailangan ng may batas na gano'n? Hindi kinakailangan. Actually, by mere regulation, this can be done. Lahat ng pinag-usapan namin kanina, regulasyon lamang at hindi kailangan ng batas. Pwede ito magawa sa pamamagitan ng Department Administrative Order, sa pamamagitan ng Memorandum Circular. O yun lang ang pag-usapan natin, di ba? Ay. Kayo naman nagpa... Wag na, okay na eh. Sir, ano nangyari doon sa usapan ni Senator Coco? Ano? Ano nangyari doon sa usapan ni Senator Coco? Nagkita kami sa kapihan sa Marikina. And? Kaya niya pinanukala na ang huling balita ko ay willing siyang tumulong sa pag-draft ng rules. Na wini-welcome ko ang kanyang alok na tumulong sa pag-draft ng rules. Hindi mahalaga sa akin kung sinong mangunguna o mamumuno dito, pero anuman tulong ay tatanggapin namin at makikipag-ugnayan ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top notcher si Coco, tama siya. Isa siya sa kukonting abogado dito sa Senado. Sir, nakumbinsi niya ba kayo regarding doon sa timetable niya?
Ito'y proposed timetable. Ilang ulit kong sinabi. So, hindi naman niya sinabing tutol siya. At sabi ko, ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag-resume ang Kongreso sa June 2. Yung rules, proposed din naman yon. So, ano man ang mapag-usapan, mapagkasunduan namin, ipopropose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject to the approval of the plenary as a Senate, sitting as a Senate, and by the impeachment court when it comes to the schedule. Sir, nag-file na ba kayo ng sagot sa Supreme Court pala? Doon sa mga Dinadraft na namin. Inaasahan namin mag-file kami sa hindi malayong hinaharap. Probably, most likely this week. Sir, yung pagdadraft ng rules, hindi ho ba dapat ang mag-lead ay si Sen Tolentino kasi Rules Committee, sir? Pwedeng si Sen Coco talaga? Hindi ko naman sinasabing si Senator Coco ang magli-lead. Rules Committee yan as a general rule dahil siya magde-defend sa floor. Pero tinutulungan na yan ng legal team ng Senado na magbigay ng mga panukala para matalakayan sa plenaryo at isa-isang ipepresent yan sa plenaryo. Committee on Rules ang magrepresent yan. Didistinguish ko. Yung rules, Senate sitting as a plenary, as a Senate, ang magde-decide yan. Yung calendar, impeachment court ang magpapasa niyan. So, yung panibagong sombrero na magpapasa nun. Si Sen Coco po ay help lang, not lead. Yes. He's the minority leader and a part of the committee on rules. Sabi ni Senator Vincent ni Badjo, gagawa ng subcommittee para gumawa ng rules. Kailangan pa ba na Lahat ng ito ay pag-aaralan pa ng Rules Committee dahil sila nga magrepresenta eh. Pero nandun pa lang kami sa stage na lahat ng inputs kinukuha namin at ipapanukala namin sa kanila. At ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Sir, yung sa sa calendar na bigay na sa lahat ng senator. So far, sir, may nagpahayag na ba na gustong mas paagahan at hindi July 30 o so far okay sila sa July 30? Wala pa namang nagpapaabot pero maikli pa lang naman yung panahon na lumipas at hindi naman nila kailangan magpaabot dahil nga ito'y pagpapasahan ng impeachment court pag ito'y nakonbina. The calendar will not be approved by the Senate sitting in plenary. The calendar will have to be approved by the impeachment court. Although it's the same composition. So when you convene on June 3? Yes. Usapan niyo ba ni Sen Coco yung opinion niya about Article 6 and Article 11, yung distinguishing the role of the Senate as a legislative body and as an impeachment court? Hindi namin napag-usapan. Bakit? Anong sabi niya tungkol doon? Kasi ang binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2 since hindi nyo kailangan in session dahil hindi naman kayo aakto na legislative body but an impeachment body. Hindi namin napag-usapan yun. Pero may problema kayo. Hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng Secretary General ng Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadaang panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa nun ay prosecution. Yung House prosecutors ang nagbabasa nun sa plenaryo sa Senado, sa Amerika. At yun ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito. Dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry Kuya. So sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay from House? Yun ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng legal team upang sa gayon ay magawa ng formal ito. Dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yun ang kanilang practice. SP, but do you agree that your role, your hat as Senator Judges, hindi siya kasama ng legislative function nyo? Maliwanag yun, pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ng Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag kami misstep o mali kami dyan, edi may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin,
baka imbis na mapabilis, ng mga gustong mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Pero SP, as correctly pointed out by Sen Coco, whatever happens naman, may aakyat talaga doon. May magpapile talaga. Pero hindi sa dahilan yan. May umakyat na nga eh. Pero hindi sa dahilan yan. Hindi na nga ako sang-ayon sa dahilan eh. Ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat na kami. Kayo naman, di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo. Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told Sen Coco that... Hindi nga namin napag-usapan yan. No, I mean, it's assumption that you have the backing of the majority. Sabi niyo daw sa kanya, tama yung assumption. Wala namang rason para isiping hindi. Dahil sa parte ng mayoriya, wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong consultation with the other senators about the timeline. Ito yung konsultasyon. This is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So, kumbaga mag-iintay lang kayo, SP, kung meron mang senators na magre-raise ng concerns about the proposed timeline. Or, kahit i-raise nila, okay lang. Pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, hindi naman namin pwedeng i-carry yan. Kailangan pa rin formal na aprubahan yan pag nag-resume kami. So, yung sinasabi ni Madjo na magpo-constitute ng subcommittee, hindi pwedeng mag-start without hindi ba nag-resume yung... Pwede naman. Wala namang problema yun. Pwede niyang gawin yun. Karapatan niyang gawin yun. May kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin namin. Yung pag-lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakitang problema since busy siya sa pangampanya? Ginagawa na nga namin sa ngayon eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. Nakausap niyo Silang dalawa kaya yung pag-usapan nyo. Si minority at majority na lang. Ibig na dinadamay nyo pa ako dyan. Sir, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa na lang? Sir, nung kausap niyo po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, ang pinag-usapan namin, ako yung nagpunta nung nakita kami nakita sa Marikina. Nangangampanya siya eh. So, yun ang pinag-usapan namin. Hindi namin napag-usapan. Ano? Mga sa gilid-gilid lang. Ano? Wala. Ano ba sinabi? Mamaya na lang, kwento ko mamaya. Hindi naman pang quote eh. Sir, hindi sir soundbite lang kasi sir, di ba parang nagkausap kami. Basically, ang sinabi lamang niya, na pwede kong sabihin, na sinabi niya, ay opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon, wala namang kailangan suportahan o hindi suportahan dahil proposal yon. At lahat o isa sa pinal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. Yung letter po kay VP Sara and kay House Speaker, na-receive na po ba nila? And may Malamang. initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon? Or Walang kailangan sagot. Hindi rin nila kailangan i-acknowledge dahil if ever it was properly served at merong either return card yon o may affidavit of service yon. So, hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot ma-demanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan naming iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned.
Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. Binabanggit po si Senator, it's now up to the people. Favorite mo talaga yun. To pressure the senators. Kung gusto nila mag-start talaga ng before June 2 yung trial, o maghintay pa ng next month. Sinabi ko na yan. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless sabihan kami ng Korte Suprema sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yun. Kung ano ang tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas. Sino man ang tutol dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat nating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Depende kung anong ibig sabihin nun. Depende kung anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabihin ng SC na Bukas. magsimula na kayo agad, Bukas. susunod kayo. Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yon kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado. SB, sorry, balik lang po ako on mining. Yes. Ilang I years, thank you. Ilang years na po yung pinapropose ng Senate on the extension ng Orban, sir? Extension ng? Orban po. Yung 5 years. Wala pa. Sa ngayon ay nakatalagayan sa 5 years. Ngayon, ang pinag-usapan kanina, pwede yang humaba ng 7, 8, 10 years. Pwedeng 5 years pa rin, pero subject to extension ng DNR, ng FIRB o ng DTI, or pwedeng by mineral din. Kung by mineral, ibig sabihin, gold, nickel, iron, copper, depende rin sa ganun. Bukas ako kaugnay sa bagay niyan. Sir, on the by mineral po, ano po yung basis of the extension po? Kasi ang gold may processing na rito. So, yung ban pwedeng immediate pagdating sa gold. Ang copper meron na, pero hindi pa kompleto yung proseso. Nickel, wala pa. Iron ore, wala. So, depende sa mineral, yung period na pwede nating bigay. Yun ang sinasabi kong bukas kami sa bagay na yan. May sasabihin ako sa iyo, Mian, mamaya. Paalala mo sa akin. 3 months pa yung hinihintay natin. Lahat na-achieve na. Anong advice mo na lang sa mga... Nilahat mo naman, ako hindi. Ikaw. Baka naman ikaw lang. Baka ikaw lang. Kaya nga, ang daming kwento. Kaya nga naglalabas ng ibang kwento para maaliw kayo ng konti. Kayo naman, balik kayo ng balik. So, ano ulit yung tanong? So,
Of course, parang lalong magdadami yung clamor na mag-interrupt or magtuloy. Ano yung advice mo na lang? It's a hypothetical question, nadadami yan. At saka ulitin ko, hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Hindi namin babaguhin yon, depende sa palakasan ng sigaw. Hindi naman ako si Andrew E. na sinong mas malakas. Pinakamalakas, pinakamingay. Wala naman, hindi naman ako yun. So, hindi ko trabaho yun. Sinong ano? Ayun. Hindi ko naman trabahong hanapin yun. So, aralin na lang, as before yung advice dun sa mga involved sa trial, aralin yung rules, maghanap ng evidence. Maghanda, mag-aral, at magprepara. Para kapag ito'y nagsimula na, ay mahanda tayo. At wala nang delay. Maliban na lang kung may ibang pag-utos nga ang Korte Suprema. Nasasagutin pa lamang namin sa mga susunod na araw. Special session of the table. Off the table sa parte nino. Kayo po. Sa Senate, kasi kayo po. Ulitin ko under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw nyo nga pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako? Magpapanggap ako? Mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? So, sir, off the table yung special. Sa parte at panig ko. Pero pag tumawag ang Malacanang, Wala namang rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yon. Di ba, ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? Para dito nga, sir. Ulitin ko, para dito, edi hayaan nating magpasya. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil, ulitin ko noong mga nagdaang panahon na final ito, 1 week before recess, 1 whole day before recess, nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So, anong kina-espesyal nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal, anumang panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw. Pero, sorry, SP. Isa lang clarify. So, pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa impeachment, tatalima kayo, sir? Depende nga kung anong tatawaging special session. Hindi naman... Kung tungkol nga sa impeachment. Pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na, at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko, ba't ba gigil na gigil? Sino bang gigil na gigil at nagmamadali? So, tingin mo rin, SP, tingin nyo lang naman, sir, hindi magpapatawag ng Malacanang. Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special eh. Special ba to? Special ba to? Di ba dapat, kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng hustisya eh. Walang regular, walang special. Di ba? Dapat pantay. Yun ang aking pananaw. Ibang topic na naman tayo? Ay, Sir, meron lang daw pong teacher na nag-file ng another petition sa SC seeking clarification again about forthwith. pending na yun sa Korte Suprema. Malamang i-consolidate ng Korte Suprema yan sa mga ibang kaso. Pero kung declaratory relief lang ang final niya, seeking clarification, hindi yan kailangan sagutin ng Senado unless papasagutin kami, papakomentaryohin kami ng Korte Suprema.
A petition for declaratory relief is not automatically answered by the Supreme Court at all in all times. Yes, thank you. Sir, meron bang liability yung DPWH dun sa bumagsak na tulay sa Isabela? Depende kung sino matatagpuan na may kasalanan. Kung mali ang specifications, kung mali ang program of work, kung hindi sinunod yung program of work, at kung substandard yung tulay. Ang sagot ay oo, dahil sila nagsusupervise ng mga kontrata na ginagawa na funded ng gobyerno. Need ba mag-investigate ang Senate? Siguro iniimbestigahan na yan ng iba't ibang ahensya ngayon. Hayaan na muna natin na sila. Pero sir, pagka ganyang case, ano yung dapat course of action? Hindi naman agency yung dapat na mag-investigate. Alam mo naman DPWH kasi yung mga tao pa Ang DPWH Central Office yung dapat nag-investigate. Mag-investigate muna at the first instance. Sila muna. Dahil ang nagpatupad ng proyekto yan ay mga empleyado, mga direktor at engineer sa district at regional level. At saka sila ay may technical know-how kasi. Isa rin kasing bagay, dapat tingnan natin, yung loading capacity ng mga truck. Maglalabas nga kami ng panukalan ng statement sa ilang mga, siguro ngayon o bukas, tungkol sa overloading law. Dahil ilang way bridges ba meron tayo? Ano ba yung weight capacity o load na mga kalye at tulay na ginagawa natin? Nasusunod ba to? Na-implement ba to? Merong weighbridge ba bago dumaan sa tulay na yon? Kung may weighbridge man na dinaanan yung truck, baka pagkalampas sa weighbridge, kinargahan, so iba na yung timbang nun. Pangalawa, ano ba yung load capacity ng kalye natin? Tanda mo yung kapal ng semento ng tulay o kalye natin, may kinakayang bigat lang yan na dapat sinusundan ng mga truck. Ang pinakamaliwanag na ebidensya para sa akin na makita yan ay kung may reinforcement yung mga trailer bed ng mga truck. Kung may reinforcement yon, ibig sabihin, overloaded malamang sa malamang yung truck na yan sa maraming panahon. Pinagbabawal dapat ng gobyerno, ng LTO, na lagyan ng anumang reinforcement ang bed ng mga truck para maiwasan automatically yung overloading ng mga truck. At kung mangyayari man yun, dapat managot yung mga may-ari ng truck. Pero hindi natin pwedeng patupad to ng agaran dahil maapektuhan logistically yung time and motion ng delivery and arrival of goods mula sa pier papunta sa kung saan-saang parte ng bansa. At magtataas rin yun. Kasi malamang container pa lang overloaded na bago pa man makarating sa Pilipinas. So yon dapat bantayan at tingnan hindi lamang ng Customs, hindi lamang ng DPWH, pati na rin ng DTI at ng Department of Finance na siyang may hawak ng Bureau of Customs. Sorry kung mahaba yun sagot kasi komplikado yun. Di ba DPWH national ang pagawa? Malamang yung bidding. Malamang yung bidding. Pero depende. Ang alam ko kasi nagsimula yan, 100 million lang eh. Kung 100 million yan, baka region lang eh. Kasi di ba by year yun, phase 1, phase 2, phase 3 eh. Tapos inaugment pa, di ba? Hindi naman yata sa 1.2 billion na one go eh. Lumaki na lang ng lumaki. So malamang nagsimula yan region, yung sumunod na phase 2, region pa rin, di ba? So iba-iba. Yun na nga lang siguro yung question, bakit walang singular program of work para sa kabuuan ng tulay? Bakit tila every 2 years pinopondohan at kinokompleto yung sinasabing design? So sir, since bumagsak na yun, hindi na pwedeng i-repair para madaanan ulit? Actually, pwede pa daw i-repair ayon sa isang nakausap ko doon. Dahil yung foundation daw ay nakatayo pa rin, yung kali mismo ang nahulog at bumagsak na nakatali doon sa frame. Pero yung foundation mismo ng tulay, nananatili daw na nakatayo. So kung hahabulin natin yung contractor, yung paano mangyayari? Dapat may warranty yung contractor doon, kung sakasakali. Pero kung ang design ang mali, at yung contractor ay sumunod sa design, walang liability ang contractor. Dahil sumunod lang siya doon sa design na mali. So anong lesson learned? Kung substandard, dapat at no cost ba yan? Kung substandard ang ginamit, edi yung contractor ang nag-violate. Ibig sabihin, hindi siya sumunod sa program of work. Ang repair nun, sir, at no cost to the government.
Dapat sagot ng contractor yun dahil may warranty yung contractor doon. Pero may alam akong kwento dyan, mamaya na lang. Sir, kung contractor, dapat ba mag-blacklist sa gobyerno yun? Kasi, ibang proseso yung blacklisting dun sa akin na mas importante yung liability ng contractor kung siya may kasalanan na gawin yung tulay at no cost to government. Yun ang mas mahalaga para sa akin. Kung mabablacklist man siya pagkatapos, desisyon na ng DPWH yan. Pero mas importante, magamit at mapakinabangan ng ating mga kababayan yung tulay na ginawa precisely para makinabangan ang taong bayan. Kasi pag ganyan, at no cost, yung pag-aayos and penalty. Under the warranty. Kasi may warranty ang contractor eh. Ang tanong, covered pa ba ng warranty? Ang tanong, dahil iba't ibang phase, baka iba't ibang contractor yung gumawa. So, sinong may bidding eh? So, sinong may kasalanan? Anong aspeto ng construction ang pwedeng maiturong may kasalanan at kagagawan at kaninong warranty ang hahabulin ng gobyerno? Medyo komplikado lang siya. Pero may kwento pa din yun. Mamaya na lang. Yes. Yung sa communications office, presidential communications office, sa tingin nyo doon, dalas magpalit at saka ano yung assessment nyo doon sa bagong undersecretary ng communications office na banat na banat? Ano? Sino pinakamaingay ulit? Hindi para sa akin magkomentary because the PCOO officers serve at the pleasure of the President. They are the President's choice. Kakaiba man, hindi man tayo sanay, hintayin natin sa mga susunod na araw kung ito'y mananatiling ganon o magbabago. But then again, everyone at that office serves at the pleasure of the President. But I don't think she is the spokesperson of the President. If I remember correctly, the President said he will not have a spokesperson. And that is maintained. Kaya ang title pa rin niya ay press officer. Dahil nga sa pagkakaalam ko ay nananatiling walang tagapagsalita ang Pangulo. At yan siguro dapat maisip din at maalala ng ating mga opisyal sa PCOO na ang Pangulo pa rin ang nananatiling magsasalita para sa sarili niya. Nakakalungkot lang dahil nakatayo sila sa likod ng rostrum na may Malacanang. So, mapagbibintangan palagi na ito'y galing kaisipan at opinion mismo ng Pangulo. Bagaman hanggang sa ngayon, ang alam ko at pagkakaunawa ko, wala pa ring spokesperson ng Pangulo at ayaw niya magkaroon ng spokesperson. Mas gusto niyang siya mismo ang kumakausap sa ating mga kababayan. Na tama din naman. So having said that, SP, dapat mag-ingat-ingat din sa statement? Hindi siya empleyado sa ilalim ko para paalalahanan ko. Again, she serves at the pleasure of the President. Sir, parang may sinasabi, parang may dealings, may kontrata si PCO, secretary sa gobyerno. Baka dapat naman na-divest niya na yun. Well, any conflict of interest ng isang taong galing sa pribadong sektor, pagpasok sa pamahalaan ay dapat bitiwan niya at mag-divest siya para hindi manatili yung conflict of interest na yun. I think the PCO, I think before he was appointed, he should have been vetted already. I think these should have been done before his appointment. Possible matanong yan sa Commission on Appointments? Dadaan ba siya sa Commission on Appointments? Okay. Si Jay lang. Siya ba? It's possible it will be taken up in the Commission on Appointments for as long as documents are submitted and there is a complainant or there is a member of the CA that will bring it up. Kaya pa yun sa 2 linggo sa June? Definitely, isa-schedule yon. Isa-schedule ang PCOO, isa-schedule ang DENR, isa-schedule yung dalawang COMELEC commissioners. DOTR pala, DOTR. Si Vince. Hindi, si Vince. Sorry. So, DOTR, PCOO, at dalawang COMELEC commissioners. May COA pa rin yata, sir. 4 po yung commissioner. Baka may COA commissioner, baka may civil service commissioner, pero hindi pa namin natatanggap yata. At nais kong paalalahanan yung mga opisyal na ito na para matalakay namin ay kompletuhin nila yung mga dokumentong kailangan nilang isumite
sa Commission on Appointments para ma-schedule namin. Sa June 13. Kailangan nilang i-reappoint muli ng Pangulo. Ate, sineri mo lahat yan.